Gandang umaga po sa inyo lahat. Blessed Sunday po. Patuloy tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon sa ating mga Bible study. Although tayo magkakalayo, patuloy tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, Lord. Ang ating topic ngayon is about, do you want to be left behind? Yan. So, ang pinaka main po nun is about the rapture. Ito po yung binabasa po natin sa 1 Thessalonians 4:14, verse 17. So, are you ready for the rapture? Yung tanong, ang ibig sabihin ko, ano? So, ito yung pinaka-inaantay ng mga Kristiyano na habang buhay tayo na dumating ng Panginoon, at kukunin niya tayo ng buhay sa kalangitan. Bakit kinakailangan ng rapture? Kasi bago dumating ang 7 years tribulation period, kinakailangan makuha na tayo ng Panginoon dito. Kaya ang tanong dito, are you ready for the rapture? Kasi nagbabadya na po ang mga the signs of the times at nakikita ko na po ang mga senyales na talagang malapit-palapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoon. Una sa lahat, yung rapture. So maraming mga katuruan na naririnig ko na hindi sila naniniwala sa rapture at ang pinaniniwalaan lang nila ay yung second coming. So, before the second coming, mga kapatid, yung tinatawag the first coming, yun yung tinatawag the rapture, kukunin muna ng Panginoon ang mga Kristiyano. Yan, bago dumating ang kapigatian. Bago mangyari po yan, tayo po manalangin muna, Panginoon. Nilin po namin sa iyo, Lord, give us the wisdom today, Panginoon Lord, to give us the wisdom na ma-explain namin, Panginoon Lord, kung ano ba itong rapture na ito, Panginoon Lord. Gabayan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo, Lord. Patawarin po niya kami sa iyong makasalanan, sa mga kahinaan namin, Lord. Bigyan mo kami, Lord, ng knowledge and wisdom sa paghahanda namin dito sa mga darating na mga events na ito na nakalagay sa Bible. In Jesus' mighty name, Amen. Ang sabi dito sa 1 Thessalonians 4:16 verse 17, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So, and which we are alive, and remain, shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Yan po yung sinasabi sa 1 Thessalonians 4:16, 17. So, ito po yung first coming po ni Lord sa heaven. Dito lang po siya sa kalangitan. Hindi po siya bababa sa langit. Pero di po siya bababa sa mundo, sa earth, kundi kukunin niya muna ang mga faithful, yung mga faithful na mananampalataya. So ito yung pinaghahandaan natin ngayon. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, nangangaral tayo ng salita ng Diyos because we want to be ready for the rapture. This is our hope and joy. Tanda natin na tayo ay ilipat na ng Panginoon doon sa Eden, sa paraiso, at maialis na tayo ng Panginoon dito sa earth na to, sapagkat earth na to hindi na po maganda to. Dito po nananahan ng kaaway, ang Diablo. So, yun sinasabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this world has blinded the minds of men so that they will not see the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. So, ito po yung ating gusto nating mangyari na tayo ay ialis na ng Panginoon dito sa mundong ito. No? Pinagpipray natin to na huwag tayong maiwan dito at harapin ang kapigatian na to. Kasi itong 7 years period na to, yan po magkakaroon ng tatakan ng 666. Dahil maraming din naniniwala dyan sa tatakan na yan. Makita natin na dito na sa mga GCash natin, may QR code, di ba? If swipe mo lamang yung cellphone mo, yun na, babayad ka na. So yung QR code na yan, ilalagay yan sa mga kamay natin at itatatak sa mga noo natin. At yan na po yung identity natin. Diyan na rin nakalagay kung magkano yung pera mo sa bangko, lahat and everything about your identity. So darating po yan doon sapagkat tumataas ang teknolohiya. Nag-a-advance na tayo masyado. No? Kaya nga, dito nga, meron na nga tayong AI. Ang dami nawawala ng trabaho because of the AI. Mga robotics and everything. Sa computer. So, dito, hindi po imposible ito mangyari. Kasi nababalita ako sa Europe, meron na po mga ganito na po na mga kabansa na naglalagay na po ng QR code sa kanilang mga kamay. Instead na dala ka ng card, baka mawala pa yan nga naman, at least itong QR code na to, isa-swipe mo lang dun sa grocery o saan man, o sa port of entry, ikaw na yon. So yun po, no? So, delikado po yun, mga kapatid. Yan ay maitatalaga yan, may approve yan doon sa 7 years tribulation period na mag-reign dito ay walang iba kundi ang Diablo, yung Antichrist. Yan, no? So, we must pray for the rapture. We must pray that we are
our names are written in the book of life, that our names should be added or should be enlisted into the rapture, mga kapatid, na tayo ang unang kukunin ni Lord dito sa mundong ito para hindi na tayo makaranas ng kapighatian. No, the rapture is the end of our sufferings in this planet Earth. So ito na yung katapusan natin dito sa mundong ito, na kukunin na tayo ng buhay, hindi patay kundi buhay. No, kinakailangan na tayo ay ma-rapture o kunin ng maaga ng Panginoon, sapagkat ramdam na natin ang mga propesya ng Panginoon na mangyayari. Sabi ng 1 Thessalonians 5:2 that the Lord will come as a thief in the night. Di ba last time, inano ko na yan, diniscuss ko na yan, na darating ang Panginoon na hindi mo sukat akalain, na kukunin ka niya na hindi ka ready. Hindi mo alam, walang araw, walang oras, bigla ka na lang kinuha ni Lord. O ano mga sitwasyon na mangyayari sa iyo, na bigla na lang kukunin niya ang buhay mo. So, yung buong pagkatao mo, lahat, yung body, soul, and spirit mo, kukunin ni Lord. So, kailangan ready tayo dito. Kung kailan na wala kang preparasyon, doon siya darating. At kapag hindi ka prepare, maiiwan ka at daranasan mo ang kapigatian. Napakahirap po ng mga kapatid. Kapag ka dyan, ibabaksak ng Panginoon na lahat ng dilubyo. Diyan ibabaksak ng Panginoon ng apoy, gumugabula sa langit at susunugin ang sanlibutan ito. Kaya mali po yung mga iba nagtuturo na ito ang paraiso ng paraiso. Ito yung magiging paraiso. No, hindi po. There will be a restoration of a new heaven and a new earth. Mababaguhin ng Panginoon lahat ito. Hindi natin alam kung saan lugar, pero basta papalitan ng Panginoon lahat ito, sapagkat exhausted na itong mundong ito. Gamit na gamit na. Sobrang gamit na po. No? So, sabi dito sa 1 Thessalonians 5:3, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with a child, and they shall not escape. So therefore, the Lord warns us from time to time to watch and pray. So kayo ba nagdadasal? Kayo ba ay nagmamasid? So Mark 13 verse 33, watch and pray. The Lord said, take ye heed. Mo? Watch and pray, for you know not when the time is. Hindi mo alam kung anong oras. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Verse 35, watch you therefore, for you know not when the master of the house cometh at even, or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning. See? So yan, no? Walang time, walang oras kung kailan darating ang Panginoon, bigla siya darating. So verse 36 ng Mark 13, lest coming suddenly he finds you sleeping. Yan. Take note, mga kapatid, abutan ka ng Panginoon na hindi ka ready, ikaw ay natutulog. Kaya nga, natutulog ang pananampalataya mo. Huwag po tayo mo-open, marami pa rin sa atin ng tulog ang pananampalataya. Tulog o walang init sa paglilingkod sa Panginoon, for short lukewarm. See? Walang init sa pagmamahal sa Diyos, walang panahon, at walang desire to have God to be involved in their lives. Dapat tayo na ngayon ay nasa sentro tayo ng buhay natin sa Panginoon. Nakasentro tayo sa Panginoon. Nabubuhay tayo at namamatay tayo para sa Panginoon. Amen po ba? So ganito po yan. So take note, mga kapatid, that the child of God ay hindi dapat nire-remind, hindi na dapat nire-remind if he is conscious that the Spirit of God keeps on calling him. So katulad ngayon situation na yon, the Lord is reminding me about the rapture. So kaya tinipreach ko po sa inyo to. Reminding our brethren na mag-prepare na tayo to let God control us, keep us, and lead us in all our ways, in all our activities, to save us at the same time. No? Nasaan ang Panginoon ngayon sa pagiging sentro sa ating buhay? At ito po ang nakikita sa atin ng ating Panginoon. So, amen po ba? No? So, do not let God be exhausted in calling us. So, each one of us in our conscience, God is calling us to live for Him, to be prepared to accept Him as your own personal Savior. Ganun po yun, no? To serve Him and love Him. Sabi nga ni Paul that the essence of life is to live is Christ and to die is gain. In Philippians 1 verse 21. So yan po, no? So to live is Christ and to die is gain. Ako po ay natutuwa na marami sa atin na maraming memory verse. Pero may relasyon ba tayo sa author ng Bible, ang Panginoon Diyos? Tayo ba ay professing Christian lang? Sa salita lamang at wala sa gawa, hindi po tayo mapapasama sa rapture pag ganito. So you have to live for Christ, no? To live
is Christ and to die is gain. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Yan. No. So in Jeremiah 17 verse 10, sabi, the Lord search the heart. Ayan. I try the reins even to give any man according to the ways and according to the fruits of his doing. So sinesearch ng Panginoon kung ano yung lalaman ng puso natin, kung siya ba o ano pang bagay. No? Kaya you have to examine yourself daily before it is too late. Paul said, sabi nga din sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Ibig sabihin, I am with Christ. Nevertheless, I live, yet not but I, but Christ liveth in me. So, ang Panginoon na nabubuhay sa akin. Ibig sabihin, I am not anymore the owner of this body, but Christ Himself is living in me. He is with me at all times, that He is now in control of my body, soul, and spirit, and not me anymore. And your spirit beareth witness that you are in Christ, or else you can never be raptured. Amen. Amen po ba? So Paul again said, the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Yan. Yan ang tinuturo sa atin ng Apostol Pablo, na tayo mabuhay para sa Panginoon to all our lives. Tandaan po natin yan, to all our lives. Para maitalaga natin ang ating sarili sa rapture. Amen po ba? So the question here is that, what kind of faith you have? Anong klase pananampalataya meron tayo? Is it a faith that only caters to our personal needs, or a faith that is living for Christ? This is the difference. What is highly acceptable is a faith that is living for Christ, and not for ourselves. Maraming faith na gusto lamang gumaling, yumaman, gusto lamang ma-reach ang kanilang pangarap, and they use God as their footstool for their personal desires. Hindi po ito makakasama sa rapture. So ito po mga wake-up call po ito sa atin, mga reminders sa atin to, na examine ourselves kung ano ba motibo natin sa buhay natin. Is it Christ or it is ourselves? Ala sa trono ba natin ang Panginoon, o nasa trono ng buhay natin ay ang ating sarili? Yan, no? So yan, no? Maraming faith nga kaya gusto lamang gumaling, yumaman, gusto lamang ma-reach ang kanilang pangarap, and they use God, mali yan, as their footstool for their selfish desires. Hindi po ito makakasama sa rapture. Yan, ito po yung mga guidelines, mga reminders sa atin. Tingnan natin baka tayo yon. Amen po ba? So the kind of faith Christ wants for us is a faith that all our lives is meant for serving the Lord. Yan. Kasi pagdating doon sa heaven, magsiserve tayo sa Panginoon. We will worship Him day and night. We will have fellowship with the Lord with all our lives. And we will enjoy the fellowship of the Lord. Kasi nasa Kanya na lahat, no? If you are in God, all what's with God will be in you. Kaya tayo, ang desires natin, maging happy, maging karoon ng joy, mabakamit natin yung mga gusto natin sa buhay natin. May mga ganun-ganun. Marami tayong mga gusto natin sa buhay natin. If you are in Christ, what Christ have will be in you. Yan. Basta importante, you have to serve the Lord. Ibig sabihin, all our thoughts and motions should center only upon the Lord. Kasi ang hininga natin, our breath of life comes from God. Pag inalis ng Panginoon yung hiningang yan, matutunaw tayo, babalik tayo sa lupa. Lupa lang to, mga kapatid. No? Ang kaya tayo kumikilos, nagsasalitang ganito, may kamalayan tayo, it is because of the Spirit of God dwelling in us, the breath of Christ or the breath of God. Yung hininga niya, ito nandito sa atin yan. Siya yung nagpapatuloy para sa ating mabuhay na mabuhay na mabuhay. Diba? Ako, katulad ko, I was meant to die many times, pero hanggang ngayon buhay pa ako. Ang misis ko namatay sa panauna. Akala na misis ko ako mauuna mamatay kasi I was meant to die many times in my lives, but now I'm still surviving after 11 years. My wife died, so I was so strong and have all the abilities to do many things in my life. So this is my gratitude to God, thanking God for all of this. That's why I'm serving Him. Yan, no? Kasi yung breath of Christ o yung the breath of God nasa akin at pinagpapatuloy pa rin niya ako mabuhay. That I'm still ageless, I'm still able in everything in my life to pursue my goals of serving the Lord. So, hindi dapat siya na mawawala sa sentro ng ating buhay, ang ating Panginoon. Lahat ng ginagawa natin, iniisip natin, minimithi natin ay si Lord. Yan, no?
Your highest desire is to be with the Lord forever. Ha? Ito po yung greatest commandment niya, a total surrender of our body, soul, and spirit to Him, and let Him carry us away to His kingdom. And this is our highest goal in life and not our personal desires. A person who desires to be with God has lift up himself out of this world into the Lord's presence. Ayan, no? Maalis ka ng sanlibutan to, hindi ka na pag-aari ng sanlibutan ito, ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Yan ang desire mo. So, sabi dito sa Romans 14 verse 8, for whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Tignan mo yan, ha? So, pag-aari ng Panginoon ng buhay na to, mabuhay at mamatay tayo, pag-aari ng Panginoon to, tandaan po natin yan. So, sabi dito sa Galatians 2:19, for through the law, I'm dead to the law, that I might live unto God. Kasi kaya ito sinasabi ito sa Galatians do, kasi marami mga tao nabubuhay sa kautusan, sa law of Moses and everything about that, but they have no relationship with the Lord Jesus Christ. Yan. So, sabi nga dito, the Paul, through the law, I'm dead to the law that I might live unto God. So, I separate myself from the law. I liberate myself from the law. Then I will live only for Christ. Ibig sabihin, yung pananampalataya ko, yung ipamumuhay ko ngayon, hindi na yung law. Kasi maraming mga sumusunod sa law, bawal to, ganyan. Magiging dogmatic, pero walang relasyon sa Panginoon. Importante, mga kapatid, the greater is to maintain, establish your relationship with the Lord. Amen. So there is a difference that the Christians live for the law or good works. Jesus our Lord, we live, sabi niya dito, we live by a desire to be with Christ eternally. Nabubuhay tayo ngayon, pero ang desire natin ay si Kristo. Marami sa atin nagkakamali na kapag sinunod ko itong 10 utos, sapat na iyon, o pinagbabawal sa Bible, hindi po ganoon. Dahil marami na sunod dito na wala sa kanila si Kristo sa kanilang puso. Yun ang sinasabi dito ni Paul. No? I'm dead to the law sa Galatians 2:19. That is the reason to be in Christ is to be dead to the law. What is more important is our relationship with relationship with Christ, or to be one with the Spirit of Christ. Our unity with Christ. It is not the law that could save us. Maraming religion sumunod dito pero hindi ligtas. To be saved is to be in Christ. To be saved is to be in Christ, to be one with Christ. No? Sabi dito, that I must be totally to be part of the body of the Lord Jesus Christ. That Christ must be in me, or else I am none. So, tingnan mo ito, basahin natin Romans 8:9. For you are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwelleth in you. Tingnan mo ito, the Spirit of God dwelleth in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. See? Kung wala sa iyo yung Espiritu ni Kristo, baliwala ka. You are none. You are not accountable. You are not entitled to be in the kingdom of heaven. So you need to have the Spirit of Christ in you. Hindi yung kung sino-sino Diyos-Diyosan ang dinadasalan natin. O kung sino-sino mga padrino, mga santo yan. Walang magagawa yan. Tao lang yan. Si Kristo Jesus lamang ang makakatulog at makapagwiligtas sa atin. Sana po, maintindihan natin yan. Clear up our mind. Alisin natin yung mga doubts, read the Bible, at nandoon lahat ang mga kasagutan sa mga katanungan natin. So, remember that the signs of His coming will be full of problems. Yan. Nakita na natin ngayon, nations will rise against nations. Di na natapos ang gera na yan. Matthew 24 verse 7. The rise of religious radicals. Yan, nangyari na yan before, di ba? Yung mga religious fanatics. Rise of the false prophets. Naku, dami ngayon yan. The Antichrist and persecutions of the saints. Yan, ano? And pestilence. Yan. Itong dakaraan yung ating itong mga virus na to na dumating sa atin, mga kapatid, no? So ito, nangyari na to. Many will claim they are Christ. Dito mo, they are Christ. Ito nangyari sa atin dito sa Pilipinas yan, Yan, yung nakakulong na ngayon. Even the elect will be deceived if you are not in Christ. Dito mo? So marami falling away sa ministry, sa church, falling away from Christ and believing on false prophets, deceivers, yan. Kalibasa, humahanga sa mga kasikatan, lalo tayo mga Pilipino. Kita nyo, mga binoboto natin sa politika, puro mga artista, mga sikat, ganyan. Yun yan,
Pagkasikat, binoboto natin, mabilis manalo sa eleksyon. Yan, kasi mahilig tayo sa popularity. See? Popularity. Yan. Madali tayong ma-deceive ng diablo dyan. Amen? At saka mayroon tayong attitude na kung sino yung marami, yun ang tama. Yan, yung kung sino yung marami kasi ang dami ng buwangin sa dagat at sasama kay Satanas kalaban ang Panginoong Kristo sa Book of Revelation, mga kapatid. See? So marami madideceive dyan, ano? And then sinabi dito sa verse 24, "Whosoever the carcasses, there will be eagles gathered." So ito, marami ito. Marami mga ibig sabihin dito, pero dito, ibig sabihin kung sino yung marami, akala ng tao, sila ang tama. Yan. So yung carcasses, parang isang patay na ano yun na hayop yun na pinag-aagawan ng mga bulture, mga buitre. So yan, kung sino yung marami, majority, yun ang akala ng tao, tama. Majority speaks, this is the biggest deception. Remember, ito ang antayin natin when the sun is darkened, verse 29, and the moon has no shine. Ayan. So, iitim ang araw, ang buwan ay hindi na didilim. And this is the hour. Pero tingnan po natin na before this happen, we desire and pray that God will rapture us and take us back home in paradise. Sino gustong pumunta ng paraiso? Sino gusto makabalik ng paraiso? Ako na yun, isa ako dun. Ewan ko kayo kung gusto nyo. So, ipaghandaan natin. Panumbalik tayo sa Panginoon, tanggapin natin si Kristo bilang sarili natin tagapagligtas. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan araw-araw. Yan, no? Kasi we're living in a very sinful world. This body is sinful. So, the rapture causes separation. Then shall two be in the field. The one shall be taken and the other will be left. Yan sa verse 41. So, ito maraming hindi nagtuturo nito even yung mga pamilya ko, hindi nila naintindihan ito. So, i-explain ko ngayon, sana maintindihan ninyo. Ito yung nasa Bible lahat. So marami ang hati-hati sa paniniwala kahit sa pamilya. Yung mga pilosopo, maiiwan. Sila yung mga skeptics, yung mahirap maniwala. Yung mahirap maniwala, yan sa pangayan, ganyan, mga yan. Yung ang tagal maniwala, ang tagal makumbinse, yan. Sila ang magdaranas ito. Even today, no man believes in this prophecy, so many will fall away along the way. So we do not wait and see, but we must keep on watching and pray, be prepared for the coming of the Lord. So we believe in the pre-tribulation that the Lord will catch up into heaven before the tribulation comes. Kung dumating man siya ng mid-trib, at least save pa rin tayo doon. Pero pag dumating tayo sa post-trib, matibay dyan. Kaya doon papasok yun, whosoever endure it unto the end shall be saved. So yung matibay, yun ang mailigtas. Mahirap po yun. Kasi yun ay panahon ng dinuguno ng Panginoon ang sanlibutan ito. Sa sobrang galit niya, na katulad ng nangyari sa Sodom and Gomorrah. And then when you have heard of this, the Lord said, "For unto whosoever much is given, of him shall be much is required." Katulad ngayon, God is giving me the wisdom to preach this, so I'm preaching it to you now as a warning. In Luke 12 verse 4-8, much is given and much is required. Tapos na yung mga preaching ng tungkol sa mga motivational faith o ganun ano pa, o yung para bang pinakakinakalma ka lamang, pinagaganda lang yung moods mo. Hindi na po ngayon. Today is ang preaching ay dapat warning and preparations for the Lord's coming. You have heard then the Lord requires much of us. Today we must commit full our lives to Him, or else we will be beaten with many stripes. Meron chastisement pag ganito, pag hindi natin ipinreach ito, warning na to, meron tayong papaluin tayo ng Panginoon. Kaya we have to reveal this, the truth about, and the warnings that is coming, that we are at the end times. Kaya expect divisions from among the families. Hindi lahat maniniwala sa pamilya. Marami sa pamilya natin yung ang tagal maniwala, ang bigat maniwala, ang tagal maniwala. Yan, no? He came to set fire on the earth. Sa Luke 12 verse 49. Ibig sabihin, pupuksain ni Lord ang whole earth sa sobrang kasalanan. Yan. Yan, tingnan dito. 2 Peter 3:9-10. That He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hanggat may oras pa, araw-araw, umaga, tanghali, gabi, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, patawarin mo kami, Lord, sa aming mga kasalanan. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away. Tingnan mo, the heavens will pass away, and with a great noise, and the elements shall melt with a fervent heat. Tingnan nyo, susunugin ng Panginoon itong mundong to.
and the earth, and also and the works that are therein shall be burned. Tignan mo, susunugin ng Panginoon to. Kaya kung nandito ka, casualty tayo mga Kristiyano. Kaya ililigtas tayo ng Panginoon, di ba? So, importante ngayon, salvation, hindi yung intindi mo yung buhay mo, yung paano yung mga minaatikha mo sa buhay mo, pinapangarap mo. Okay kasama yon, pero unahin mo muna ang Panginoon. Babayaan mo ang Panginoon siyang kikilos para dyan. So when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. Yan. Who shall be punished with the everlasting destructions from the presence of the Lord. Everlasting destruction, Hindi temporary destruction, everlasting destructions. And then from the glory of His power. In 2 Thessalonians 1:7-9. Kaya ito po ang paghahanda natin. Amen, So makinig tayo, Watch therefore that you are counted as worthy of this calling. Yan sabi nito, maging worthy tayo sa calling. Kailangan hindi tayo lukewarm. You should work out your faith with power in Him. In verse 12, that the name of the Lord Jesus Christ may be glorified in us, and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Kaya nga, if God be for us, who can be against us? Romans 8, verse 31. Ito yung pinapayag sa atin ngayon ng Panginoon. This is the time that we must commit ourselves to the Lord before it is too late. Okay, sana naintindihan nyo ito. Mabilis lang ako mag-message kasi kailangan ko lang ng maiksing mensahe dahil baka di tanggapin ito ng Facebook. So Luke 12:37, ang sabi ng Panginoon, ito yung blessing ni Lord. Blessed are those servants whom the Lord when He cometh shall find watching, nag-aantay. Verily I say unto you that He shall gird Himself and make them to sit down to meat, and He will comfort and serve them. Tignan mo, pagpalain ng mga tao na naabutan ng Panginoon na nag-aantay sa Kanya at nag-aantay sa Kanya muling pagbabalik, sabi niya ganon. At sabi, pakakainin niya, sabi niya ganon, ipaglilingkuran niya tayo, at birong kagalakan yun. Ibig sabihin, may blessing yun para sa atin. Okay? So, yun po ang ating mensahe ngayong umaga ito. Sana po ay pamahagi nyo ito sa mga kapatid natin, sa mga kaibigan nyo, kamag-anak ninyo, habang may panahon pa, para tayo ay hindi maging accountable sa Panginoon. Okay? So, manalangin tayo sa Panginoon. Father God, tinataas po namin sa mga nakinig ngayong umaga ito. Pagpalain niyo po sila, Lord. Tulungan po sila, Panginoon, na yung banal na Espiritu mangusap sa kanilang mga puso, sa konsensya, na sila patawarin mo sa kanilang mga kasalanan. Tulungan mo po, Panginoon, sila, Panginoon, Lord, na maligtas. Kami po, Panginoon, maligtas. Huwag niyo po, Panginoon, alisin ang pangalan namin sa Book of Life. Tulungan mo kami, Panginoon, isama mo kami sa rapture, Panginoon, Lord. Sa muling pagbabalik mo, dali mo kami doon sa iyong kaharian. Forever and ever kami, Panginoon, nandoon kasama namin ikaw, Lord God, with the fullness of joy, Panginoon, Lord, with the fullness of life, that the eternal life that you have given to us. Alam ko, Panginoon, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay namin may purpose. There's always a purpose, Lord. We are alive now because there's a purpose, because you are giving us time to be saved, to be ready for your Lord, Panginoon, for your coming, O God, Lord. Pray ko, Panginoon, na mga kapatiran kung nakikinig sa mga oras na ito, Lord God, pagalingin mo sila, bigyan mo sila ng kamalayan, bigyan mo sila ng right consciousness, tulungan mo sila, Panginoon, gabayan mo kami. Patawarin mo kami muli sa may makasalanan sa aming makainaan, Lord God. In Jesus' mighty name, Amen. Gandang umaga sa inyo lahat at blessed Sunday po. Amen. God bless po.